Yan yung mga binabangketa, yan yung mga hampas lupa ng mga mananaya. Hampas lupa ang tawag ni Sir Erwin sa mga kababayan nating mahihirap. Totoo, may hirap tayo mga kabayan, di ba? Pero yung tawagin kang hampas lupa, grabe naman yun, Sir Erwin. Pwede mo naman sabihin mahihirap, di ba? Mahihirap lang ang nakukulong. Pero kung tatawagin mong hampas lupa, anong klaseng pagtingin yun, ha? Kayo, ano kayo? Abot langit? Tulpo, abot langit. Diba? Duterte TV, hampas lupa. Kawawa naman kami, no, Sir Erwin? Huwag naman ganun, Sir Erwin, diba? Kayo ang iniidolo ng maraming mga sinasabi mong hampas lupa, eh. At yun na naman po, no, mga kabayan, na tayo ngayon nagbabalik para sa panibagong reaction video. At ngayong araw nga ay pag-uusapan natin, ha, itong si Erwin Tulfo, ha, kung paano nga niya tawagin yung mga mamamayang mahihirap, ha. Tapos ang ipinapakita pa ng mga Tulfo brothers yung kanilang brand of service para bagang pangmasa, di ba? Pag sinabing Tulfo, pag mahihirap yan, tumutulong yan sa mahihirap, di ba mga kabayan? Ganyan yung naiisip ng karamihan na pag sinabing Tulfo, talagang matikas yan, di ba? Kasi iba, tulad niyan, may mga natutulungan din naman sila. Kasi tayo dito sa channel natin, kahit mga Tulfo yan, kung tama ang ginagawa nila, edi papalakpakan natin yan. Pero kung mali ang ginagawa mga kabayan, atawanan natin yan mga kabayan, di ba? Hindi naman pwedeng kahit mali na sila, papalakpakan pa rin natin sila, di ba? Pag mali, mali. Pag tama, tama. So ito nga, pag-uusapan natin, isa sa mga Tulfo na si Erwin Tulfo, no, mga kabayan. Mantakin mo, mga kabayan. Ang tawag niya sa mahihirap, ano mga kabayan? Ano ang tawag ni Sir Erwin Tulfo sa mga kababayan nating mahihirap? Panoorin ninyo, mga kabayan. Just add. Kasi ho, sir, yung mga binabanggit na number 1,000, 5,000 na nahuli, yan po, sir, ang tawag sa linggo na yan ay mga piyait. Yan yung mga binabangketa, yan yung mga hampas lupa ng mga mananaya na nahuli na nagtataya ng 5 piso, 10 piso. Meron ka na bang nalalaman o wala pang nababalita na may nahuli na administrator, operator ng illegal gambling? Wala pa, Mr. Chair. And hindi nakapagtataka because yung operator, yung mga management, itinatago yun. Yung hinuhuli lagi ng mga otoridad natin, yung mga nagtataya sa lupa, yung mga 10 piso, 15 pesos, 20 tong each. Pero yung mga management, yung mga leader, yung mga financier, yung mga protector, hindi nakukulong. Wala naman na i-report, Mr. Chair, di ba? Kaya tingin tuloy ng tao, moro-moro lagi itong investigasyon natin because nothing is happening for the longest time. Wala pong nakukulong. May nakulong na po ba na gobernador? May nakulong na po ba na mayor? May nakulong na ba konsehal? May nakulong na ba regional director, provincial director? Wala pa pong nakukulong, Mr. Chair. Ang punto dito ni Sir Erwin Tulfo, na meron niyang mga nakukulong, pero gusto kasi ni Sir Erwin Tulfo, gusto niya yung mga malalaki, yung mga big time, yung mga nandyan sa gobyerno, pero ang mali lang kasi ni Sir Erwin Tulfo, anong tawag niya dun sa mga mahihirap nating kababayan na nahuhuli? Ano tawag sa mga kababayan nating 10-10, 20-20? Ano na ang tawag? Hampas lupa, mga kabayan. Hampas lupa ang tawag ni Sir Erwin sa mga kababayan nating mahihirap. Di ba? Syempre, mga kababayan, tayo ay hindi naman laki sa yaman. Tayo rin ay lumaki sa hirap. Masakit na tawagin kang hampas lupa. Di ba? Okay na yung totoo. Totoo, may hirap tayo mga kabayan. Di ba? Lumaki tayo sa hirap. Sa hirap tayo. Pero yung tawagin kang hampas lupa, grabe naman yung Sir Erwin. Pwede mo naman sabihin mahihirap, di ba? Mahihirap lang ang nakukulong. Pero kung tatawagin mong hampas lupa, anong klaseng pagtingin yun, Kayo, ano kayo? Abot langit? Tulfo, abot langit. Di ba? Duterte TV, hampas lupa. Kawawa naman kami noon, mga, Sir Erwin. Huwag naman ganun, Sir Erwin, di ba? Pangit yun, Sir Erwin, di ba? Kayo ang iniidolo ng maraming mga sinasabi mong hampas lupa, Di ba? Ito balsik ba? Di ba? Pinakamarami sa nanonood, sa palabas ng kapatid mo, ng mga kapatid mo, dyan galing sa mga sinasabi mong hampas lupa. Di ba? Kaya maraming views,
yung kapatid mo, dahil sa mga tinatawag mong hampas lupa, sir. Kaya dapat magpasalamat kayo. Huwag niyo minamaliit. Takit yan eh. Di ba? Pag-aanin mo yung salita, huwag hampas lupa o mahihirap. Ganun lang, sir. Kasi parang ano ba tingin mo sa mga kababayan natin mahihirap? Hampas lupa, tas kayo abot langit. Di ba? Pangit yun, sir. Kaya anong sinabi ni Congressman Richard Gomez dito sa sinabi ni Erwin Tulfo. Kasi pangit nga eh. Tsaka pinapalabas si Sir Erwin Tulfo dito, mga kabayan. Walang ginagawa ang gobyerno. Diba? Ang mali kasi sa atin, mga kabayan, nilalahat natin eh. Diba? Yung iba nilalahat. Katulad yan. Bagong salta lang to eh, si Erwin. Bagong salta lang yan sa Kongreso. Pero mapagsalita, akala mo, napakatagal na dyan. Akala mo, naging kabats ni Congressman Marcoleta. Diba? Bago pa lang to. Diba? Kakasampa niya lang dyan bilang congressman. Kala mo, kung makapagsalita kabats ni Congressman Dante Marcoleta. O, anong sabi ni Sir Richard? Sir Richard, sagot ka, Sir Richard. Ayan, Thank you, Mr. Chair. Kay Sir Richard. Mr. Chair, personally, it would be demeaning to say that this committee, more so this House, has not accomplished anything in investigation similar to what we are doing here. Not all elected government officials are guilty of illegal gambling. May mga gagong government officials, meron din mga gago rin sa service, but not all. We cannot say that to everyone, Mr. Chair. Correct, tama. Ako nag-mayor ako. Pinasara ko yung dalawang sabungan sa amin. Pinahuli ko yun. Pero, but sorry to say, but hindi ho lahat ng government officials wala nagagawa. At saka itong house na to, wala na-accomplish. Correct, di ba? So what we need to do... Tama naman yung sinabi ni Sir Richard Gutierrez. Tama naman yung sinabi ni Sir Richard, di ba? Huwag mong lalahatin, Mr. Erwin, di ba? Bilang politiko kasi, bilang mayor, naging mayor dito si Congressman Richard. Marami ring nagawa yan sa lugar nila. Di ba? Mantangin mo, daming adik dyan sa lugar dyan, nabawasan, di ba? Di ba? Kaya hindi mo pwedeng sabihin na walang ginagawa ang mga government officials. Meron bang ilan? Dapat hindi ka dyan eh. Sir Erwin, punta ka doon sa Tuadcom. Di ba? Punta ka sa Tuadcom. Doon mo sabihin yan. Palibasa kasi alain ka kay Martin Romualdez di ba? Punta ka doon sa Tuadcom. Doon mo sabihin yan, kina Paduano. Doon mo sabihin yan, kina Akop. Di ba? Hindi yung tinitira mo yung mga nagtatrabaho naman. Di ba? Pangit yun. Pangit yun, Sir Erwin. Huwag gano'n para na malabas parang namimili ka ng titirahin mo dyan. Diba, Sir Erwin Tulfo? Huwag naman gano'n Saka yung term na hampas lupa talaga. Tingnan mo nga, Sir Richard niya Diba? Tawag nga sa mahihirap na nagsasabong, sabungero. Hindi naman niya sinabing hampas lupa sabungero Diba? Sabungero lang. Ganun lang yun. Pupunta tawagin hampas lupa. Masasaktan ka rin mahihirap Kasi pag sinabi mong hampas lupa, ang tingin namin nyo, ano kayo, abot langit, diba? Huwag ganun, Sir Erwin, May chance ka pa para, umalis dyan sa... Kasi baka mamaya, kakadikit mo kay Tambados-dos, nag-iiba na yung ng utak mo, baka mamaya, nabubulsahan ka na, Huwag ganun, Sir, may chance ka pa, bago ka pa lang dyan. May chance ka ba? Pwede ka pang kumalas dyan sa mga diniligit mo. Mahirap pag ganyan, diba? Sabi ko nga sa'yo, kung magkakaganyan ka, punta ka doon sa Tuadcom. Sabihin mo yan sa harapan ni Barbers. Yan. Sabihin mo yan sa harapan ni Akop. Sabihin mo yan sa harapan ni Paduano. Lalo na sa harapan ni Abante. Yung mga government official na walang ginawa. Mga korap. Yan sabihin mo sa kanila, Ewan ko lang kung di ka makakontempt. Uso daw sa Tuadcom mang-contempt Diba? Hindi mo sila pwedeng gisahin doon. Hindi mo sila pwedeng pagsabihan. Gusto nila sila lang yung tama. Dapat ka doon. Ganyan yung mga sinasabi mo
No, mga kabayan. So, yun lang na mga kabayan. Medyo kasi pangit kasi yun. Pangit yun. Medyo aanihin lang natin yung sungay ni Sir Erwin ng konti, ha. Putulin lang natin ng konti yung sungay ni Sir Erwin. Ipaalala lang natin sa kanya, ha. Nagtatrabaho siya para sa mga mahihirap. At hindi para dyan sa mga abot langit na iniisip niya. At pwedeng baguhin yung yung sentence, pangit yung hampas lupa na natawag. Mga kabayan, ha. At hanggang sa muli, ha. Sana naman at naputol na ang sungay nito ni Sir Erwin. At hanggang sa muli, paalam.